Hello everyone, Jan here. I hope everyone is doing fine. Welcome sa aking LEGO Minecraft Quick Review. Today, gusto kong i-share sa inyo ang isa sa mga paborito kong sets sa 2024 LEGO Minecraft lineup. At ito ang 21255 The Nether Portal Ambush. Ang dahilan kung bakit isa ito sa mga paborito kong set sa lineup ng 2024 dahil para sa akin, itong set na ito ay na-captures niya ang isang player experience. So pag sinabi kong player experience, ano ba ito? So para sa akin, malaking bahagi itong set na ito dahil habang naglalaro ako ng Skyblock, nangyari sa akin to. Nag-travel ako sa Nether at paglabas ko sa Nether, surprise, nandoon lang naman ang paborito ng lahat, ang gas. Siyempre, alam mo naman kung anong mangyayari pag binasag ng gas ang Nether Portal. Alam mo na yan. Ang set na ito ay mayroon lamang isang minifigure at ang pangalan nito ay Orc Warrior. Itong Orc Warrior ay isang player skin na inspired sa isang orc pero wala yung kanyang bigtas o yung malaking pangil. Kung mapapansin nyo, very detailed yung kanyang face. Para siyang merong expression. Meron din sa torso. Very detailed ang front at very detailed din ang likod. Gustong gusto ko itong kulay nito, sand green. Considered na isa to sa mga paborito kong kulay sa LEGO. Ang minifigure na to ay merong diamond pickaxe at enchanted bow. Ngayon, para sa akin, nakukulangan lang ako ng ilang accessories dahil ako, pag travel ako sa Nether, syempre, gusto ko protected ako. So madalas may suot akong mga gears kagaya ng steel armors o kaya diamond armors. Sana meron din dito sa set na ito. Pero naisip ko, kaya siguro hindi sila naglagay kasi matatakpan nila yung bagong print design. Kaya ganito siguro ang kilalabasan. Ang unang brick build sa set na ito ay ang redesign Hoglin. Tama ka, redesign Hoglin to kasi lumabas na to dati. Ngayon, marami atang nalungkot sa unang labas ng Hoglin kasi malayong-malayo to sa reference. Kaya naman, na naglabas uli ang LEGO ng Hoglin. At itong bagong Hoglin nito ay sobrang lapit na sa kanyang reference. Ang second brick build mob naman ay ang gas. Ito ay isang redesign din mula sa parang 4 na taon na ata ito bago lumabas uli. Itong gas na to ay merong play feature na shooter at meron din itong extra piece para makatayo siya sa display. Meron din dalawang magma cubes sa set na ito. Itong magma cubes na to ay isang returning mob. Very simple detailed print pero maganda siya. At kung titingnan mo, pwede mo rin siyang gamiting headpiece na isang minifigure. Dito naman tayo ngayon sa Nether. Ang landscape nito ay medyo okay lang yung size. Dito sa kanan ko, merong maliit na basalt delta na nag-extend hanggang sa likod. Merong lava sa harap ng Nether Ruins. At sa kaliwa naman ay ang Crimson Forest. Dito sa Crimson Forest, meron ditong Shroomlight, merong Crimson Fungi, may Weeping Vines at Dwarf Fungi, at meron ding Dried Grass. At kung miminahin mo itong Nylium na to, ay meron kang makukuhang Netherrack. Very cool addition. Ngayon, medyo maliit lang yung Crimson Forest, kaya kung ilalagay mo dito yung Hoglin, dapat mag-adjust ka. Itong Nether Portal na ito ay merong isang simpleng play mechanics gamit ang gas. Ang gas, kailangan mong gamitin ang shooter ng gas para sirain ang portal. Ngayon, ito ay isang recreation kagaya ng sinabi ko kanina. Isang player experience. Overall, para sa akin, napaka-strong ng set na ito para sa lineup ng 2024. Huwag na natin pag-usapan yung price kasi alam naman natin na medyo pricey si LEGO. Pero sa set na to, meron ka makukuhang mga amazing characters, isang brand new na minifigure, isang redesign na Hoglin, isang redesign na gas, at dalawang returning mob na magma cubes. Ngayon, medyo biased ako kasi wala pa akong gas at wala pa akong Hoglin. Kaya gustong gusto ko tong set na to. Lalo na yung minifigure, sand green yung kulay. Gustong gusto ko yung kulay na yan. Anyway guys, thank you so much for watching. Sana nagustuhan yung aking simple review. Please huwag niyo pong kalimutang suportahan yung channel kung gusto niyo pa po ng maraming LEGO Minecraft content. At see you again sa susunod na video. Peace!